Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng palayan, mabilis kumalat ang balita, may bagong lumipat. Ang pangalan niya ay Arman, isang lalaki na nasa edad 40, may matipunong pangangatawan at may mga tattoo sa braso. Hindi siya palangiti. Madalas ay seryoso ang mukha at tahimik lang sa sarili. Unang araw pa lang, napansin na siya ng mga tao. Parang hindi taga rito bulong ng isang tindera. May kakaiba sa kanya, dagdag ng isa. Hindi rin siya madalas lumabas. Kapag lumalabas man, diretso lang siya sa tindahan o palengke. Bibili ng kailangan at agad uuwi. Wala siyang kinakausap. Wala ring kumakausap sa kanya. Sa baryong sanay sa kwentuhan at tawanan, si Arman ay parang hindi bagay. At dahil doon, nagsimula ang mga tanong. At kasabay ng mga tanong ang mga hinala. Hindi nagtagal, ang mga bulong ay naging kwento. Habang nagtitipon ng mga tao sa tindahan at sa gilid ng kalsada, si Arman ang paksa ng usapan. Baka may tinatakbuhan yan, sabi ng isang lalaki. O baka galing sa gulo, dagdag ng isa pa. Walang nakakaalam ng totoo, pero marami ang may sinasabi. Sa tuwing dadaan si Arman, biglang tatahimik ang paligid. May mga umiiwas ng tingin, may mga nagkukunwaring abala. Nararamdaman niya ito, ngunit hindi siya nagsasalita. Isang hapon, pumasok siya sa tindahan upang bumili ng tubig. Tahimik niyang inilapag ang bayad, ngunit walang nakipag-usap sa kanya. Paglabas niya, muling nagsimula ang bulungan. Sa baryong iyon, hindi pa man siya nakikilala, nahusgahan na siya. At unti-unti, siya ay naging isang taong iniiwasan. Sa gilid ng baryo, may maliit na bahay na tinirhan ni Arman. Simple lang ito. Doon siya nananatili, tahimik, mag-isa. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising. Naglilinis ng bakuran. Minsan ay may inaayos sa bubong o sa pader. Wala siyang kausap. Wala ring dumadalaw. Sa hapon, makikita siyang nakaupo sa labas ng bahay, nakatingin sa malayo, parang may iniisip. Parang may hinahanap. May mga pagkakataon na hawak niya ang isang lumang bagay, isang maliit na litrato. Matagal niya itong tinitingnan. Pagkatapos, ibinabalik niya ito sa bulsa. Sa baryo, may kanya-kanyang kwento ang mga tao tungkol sa kanya. Ngunit ang totoo, walang nakakaalam kung ano ang dinadala niya sa loob. At mas pinili niyang manahimik. Isang umaga, habang abala ang mga tao sa kanilang gawain, may balitang kumalat sa baryo. May paparating na malakas na bagyo. Mula sa radyo, paulit-ulit ang babala. Maghanda sa malakas na ulan at hangin. Biglang naging abala ang buong komunidad. May mga nag-aayos ng bubong, may nagtatali ng mga gamit, may nagliligpit ng mga pananim. Ang dati tahimik na baryo ay napuno ng pagmamadali at pag-aalala. Si Arman ay tahimik lang na naghahanda sa kanyang bahay. Inayos niya ang mga gamit. Sinigurong matibay ang bubong. Nag-ipon ng tubig at pagkain. Wala siyang tinawag na kapitbahay. Wala ring tumulong sa kanya. Ngunit sa bawat paghigpit niya ng lubid at pag-ayos ng kahoy, ramdam ang kanyang kahandaan. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang bulungan ng iba. Ewan ko kung ano gagawin yan kapag lumakas ang bagyo, sabi ng isa. Hindi nila alam, handa si Arman. Hindi lang para sa sarili niya. Pagsapit ng gabi, dumating ang bagyo. Humahagupit ang hangin. Walang tigil ang ulan. Nanginginig ang mga bubong. Tumaas ang tubig sa ilang kalsada. May mga bubong na tinatangay ng hangin. Sa isang bahagi ng baryo, may bahay na unti-unting nasisira. Malakas ang ihip ng hangin hanggang sa napunit ang bubong. Sumigaw ang mga bata, nataranta ang magulang. Pumasok ang ulan sa loob ng bahay. Mabilis ding umakyat ang tubig. Anong gagawin natin? Sigaw ng ina. Sa gitna ng dilim at takot, tila walang makakatulong. Ngunit biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas nila, naroon si Arman. Basang-basa. Walang alinlangan. Halika, kailangan niyo ng lumikas. Sabi niya. Isa-isa niyang binuhat ang mga bata. Tinulungan ang pamilya na makalabas at makapunta sa bahay niya.
Sa gabing iyon, ang lalaking iniiwasan ang siyang unang tumulong. Sa gitna ng malakas na ulan, hindi tumigil si Arman. Matapos niyang mailikas ang isang pamilya, agad siyang bumalik sa baha. May isa pang bahay na natangay ang bubong. May matandang mag-asawang hindi makalakad ng maayos. Walang pag-aatubili, pinasok niya ang bahay. Inalalayan niya ang matanda. Tinulungan ng mga itong makalabas. "Dito muna kayo sa bahay ko," sabi niya. Isa-isa niyang pinapasok ang mga tao sa kanyang maliit na bahay. Limitado ang espasyo, ngunit pinilit niyang pagkasyahin ang lahat. Tahimik siyang kumikilos. Walang reklamo, walang hinihinging kapalit. Sa loob ng bahay nagsimulang magtaka ang mga tao. Ito ba ang lalaking iniiwasan nila? Ito ba ang taong kinatatakutan nila? Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na Arman. At mali pala sila. Matapos humina ang bagyo, nanatili muna ang mga tao sa bahay ni Arman. Pagod ang lahat, ngunit ligtas. Tahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan na lang ang maririnig. Habang nagpapahinga, may isang matandang babae ang nagtanong, "Anak, bakit ka nga ba lumipat dito?" Sandaling natahimik si Arman. Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa sahig, saka huminga ng malalim. "May asawa po ako," dahan-dahan niyang sabi. "Pero nagkasakit siya at nagpaalam na." Tumahimik ang lahat. "Hindi ko na kayang manatili sa lugar na puno ng alaala," dagdag niya. "Kaya naghanap ako ng lugar na tahimik para magsimula ulit." Biglang nagbago ang tingin ng mga tao. Ang lalaking akala nila'y may tinataguan ay isang taong may pinagdadaanan. Hindi siya malamig, hindi siya masungit. Nagluluksa lang pala siya. Kinabukasan, humupa na ang ulan. Unti-unting bumalik ang baryo sa dati nitong anyo, kahit may bakas pa ng pinsala. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang mga tao. Sa unang pagkakataon, may lumapit kay Arman upang magpasalamat. "Salamat ha," sabi ng isang lalaki. "Ang laki ng naitulong mo sa amin, dagdag ng isa." Tahimik lang na tumango si Arman. Hindi niya inaasahan ang ganitong pakikitungo. Maya-maya, may nag-abot ng mainit na kape. May nag-alok ng tulong sa pag-aayos ng kanyang bahay. May bumati. May ngumiti. Unti-unti, napalitan ang dating pag-iwas ng pakikipaglapit. At sa gitna ng simpleng sandaling iyon, may bahagyang nagbago kay Arman. Hindi man malaki, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, unti-unti siyang ngumiti muli. Lumipas ang mga araw, unti-unting naayos ang baryo. Naitayo muli ang mga bubong. Natuyo ang mga daan. Bumalik ang ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi na tulad ng dati ang pakikitungo ng mga tao kay Arman. May bumabati na sa kanya tuwing umaga. May kumakausap, may nakikinig. At sa bawat simpleng usapan, mas nakikilala nila ang taong dati nilang iniiwasan. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ng ilan ang mapaisip. Naalala nila ang mga bulong, ang mga hinala, ang mga maling kwento. At doon nila napagtanto, napakadali palang humusga. Ngunit napakahirap itama ang maling paniniwala. Habang nakatayo si Arman sa harap ng kanyang bahay, pinapanood ang muling pagbangon ng baryo. Tahimik siyang napangiti. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. At ang baryo, may natutunang aral na hindi madaling makakalimutan. Huwag mong husgahan ang tao base sa kanyang panlabas na anyo o sa mga kwentong naririnig mo. Dahil may mga laban ang bawat isa na hindi mo nakikita. Minsan, ang taong tahimik at iniiwasan, siya pa ang may pinakamabuting puso. Matutong umunawa bago humusga at magbigay ng pagkakataon bago magdesisyon. Dahil sa huli, ang tunay na pagkatao ay hindi nakikita sa itsura, kundi sa kabutihan ng puso. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.